Oo mga kapatid, papalapit na naman ang eleksyon dito sa Brazil. At alam mo na 'di ba, tuwing eleksyon, pare-pareho lang. Lalong umiinit ang mga away, ang mga diskusyon, at lalong lumalala ang pagkakabahabahagi sa ating bansa. Kaliwa laban sa kanan, kanan laban sa kaliwa. Mga kapatid, may naisip lang ako dito. Sa isang laro ng chess, may sarili kang panig at may panig ang kalaban mo, di ba? Yung sa kalaban mo, ito ay panig A laban sa panig B. Pero, yung mga naglalaro ng mga piyesa, hindi sila magkaaway, magkaibigan sila. Kasi tinatawag mo ang kaibigan mo para maglaro. Kaya mga kapatid, kailangan nating itigil ang pag-aaway ng ganito. Kasi, sa totoo lang, merong isang tao na kumukontrol sa mga piyesa. At gusto kong pag-usapan dito sa video nito, ang ilang bagay na baka hindi mo pa naisip noon. Isa sa mga ito ay malamang napansin mo ng mga politiko, hinahanap nila ang mga simbahan, lalo na ang mga simbahang ebanghelikal. Nagsisisimula silang magpunta sa mga pagsamba, makinig sa salita ng Diyos. Pero gusto rin nila ng pagkakataon na makakuha ng rekomendasyon mula sa isang pastor. Gusto nilang makapagsalita sa pulpito at magsagawa ng kampanya na alam naman natin na technical na hindi pinapayagan dito sa Brazil. Hindi pwedeng magkaroon ng kampanya politikal sa loob ng mga templo. Pero alam natin na minsan, lumalampas at lumalabag sa batas ang mga bagay-bagay. Mga kapatid, hindi yan ang issue. Kasi habang pinag-uusapan natin kung mali ba ito o hindi, ang tanong ay, bakit ba sobrang interesado ang simbahan sa kapangyarihang politikal? Kasi alam mo na, ang pag-endorso sa isang politiko ay hindi basta-basta. May interes na nakatago sa likod nito. May prinsipyo ako na ganito. Kung wala akong interes sa politika, hindi ako dapat makisali sa politika. Ang tinutukoy ko, syempre, ay sa usapin ng pagre-rekomenda ng mga politiko. Yung parang may paboritong politiko. Pero syempre, bilang pastor na responsabele, kailangan kong magdala rito ng mga aral mula sa Biblia. Mga walang hanggang prinsipyo ng Diyos, mga halagang biblikal para mabuksan ang iyong mga mata. Kaya dito, hindi ako magre-rekomenda ng politiko A o B. Hindi ko sasabihin kung ano ang tama at kung ano ang hindi. Lahat tayo ay may ideya na tungkol sa mga bagay-bagay. Alam natin na hindi maganda ang kalagayan ng bansa. Ang Brazil ay nagtatala ng mga record sa buwis at ipinangako na rin na sa 2027, lalo pang lalala ang sitwasyon. Maraming tao ang umaalis ng bansa. Pero ang layunin ko dito ay hindi para pag-usapan yan. Ang gusto kong talakayin ay ang isyong ito. Bakit kaya ang simbahan ay sobrang interesado sa kapangyarihang politikal? Baka hindi mo pa narinig ang tungkol dito. Pero ipapaliwanag ko ang lahat dito, ayon sa Biblia, para mabuksan ang iyong mga mata at hindi ka maloko ng pagkakamaling ito ng sistemang relihiyoso na nakikita natin ngayon. Ayos ba? Ako, si Pastor Antonio Jr. Kung gusto mo ng mga bagong nilalaman mula sa Biblia, araw-araw nandito ako, nagdadala ng mga bagong mensahe. At gusto ko ring ipagdasal ka. Araw-araw ginagawa ko ang panalangin sa umaga at panalangin sa gabi. Kaya, mag-subscribe ka na sa aking channel. Ayos ba? Simulan na natin ang mensahe para sa araw na ito. Mga kapatid, nung sinabi ko dito na ang simbahan ay hinahanap ang sarili nitong interes sa politika, at totoo yun, hindi natin yan may tatanggi, tama ba? Pero, gusto ko ngayon na tingnan mo ang sarili mong puso habang tinitingnan ko rin ang sarili kong puso. Kasi, alam niyo ba mga kapatid, sa totoo lang, madalas ay naghahanap tayo ng proteksyon ng isang kasiguraduhan sa mga taong makasalanan din naman. Sobrang nakatuon tayo sa pamahalaan dito sa lupa. Samantalang noong narito si Jesus sa mundo, malinaw niyang sinabi, hindi ako dumating para ipagtanggol ang mga interes ng politika. Dumating ako para ipangaral ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kapag naitatag ang kaharian ng Diyos sa isang bansa, kusa nang nawawala ang katiwalian, ang karahasan, at nababago ang mga batas. Lahat ay nagsisimulang mabago. At naniniwala ako na ito ang talagang kailangan natin. May ilang bagay akong sasabihin dito na maaring hindi ka sang-ayon, pero gusto ko nang linawin agad sa iyo ang isang bagay na hindi tayo dapat maging magkaaway. Naalala mo bang nabanggit ko ang tungkol sa laro ng chess? Mga kapatid, gusto ng mga makapangyarihan na mag-away-away tayo dito. At sila naman ay lalo pang maghahari-harian sa populasyon, kontrolado ang lipunan. Kailangan nating mga kapatid imulat ang ating mga mata. At bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging balanse sa lahat ng aspeto. Sabi sa Biblia, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng balanse. Amen? Kaya, naway ang banal na espiritu, simula sa mensaheng ito, ay bigyan ka pa ng higit na balanse sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Halimbawa, lubos na ayon sa Biblia na tayo ay mag-alala tungkol sa kinabukasan ng ating bansa, sa ating pera, sa kalayaan na meron tayo, at sa pagpapalaki ng ating mga anak. Lahat ng ito mga kapatid ay tungkulin ng bawat Kristiyano. Pero nagsisimula ang panganib kapag inisip natin ng politika ang tanging garantiya ng kinabukasan ng ating pananampalataya. Mga kapatid,
Kapag inisip natin ang simbahan ng Panginoong Hesus ay nakadepende sa resulta ng halalan, binabago natin ang ating pagtitiwala. At malino na, sinasabi ng Biblia kung sino talaga ang dapat magdala ng katiyakan na ito. Na siya ring Panginoong Hesus mismo. Hindi ang presidente, hindi ang gobernador, at hindi ang anumang grupo ng mga politikong nasa kapangyarihan ang magbabago ng ating buhay. Naalala mo ba ang sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 16, talata 18? Sinabi niya kay Pedro ang ganito, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, sa ibabaw ng batong matibay na ito, itatayo ko ang aking simbahan, at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magwawagi laban dito. At ano nga ba ang gustong sabihin ni Jesus? Na ang batong ito, na siyang katotohanan tungkol kay Jesus, na siya ang anak ng Diyos na buhay, ay sa katotohanan ito, sa pundasyong ito, itatayo ni Jesus ang kanyang simbahan. At alam niyo bang napapansin ko mga kapatid? Na ang mga tao ay gustong itayo ang simbahan ayon sa sarili nilang paraan. Gumagamit sila ng mga pamamaraang makatao, mga estratehiyang makatao, gamit ang karunungang makamundo para subukang bumuo ng isang bagay na walang hanggan. Mga kapatid, ang ating kaharian ay hindi dito sa lugar na ito. Ang mundong ito ay nasa ilalim na ng masama. Hindi ko sinasabi rito na walang halaga ang politika. Hindi ganon. Hindi rin tayo pwedeng magwalang kibo dahil naintindihan natin na ang mga batas at desisyong ginagawa nila sa Brasilia ay nakakaapekto sa buhay ng milyong-milyong manggagawa. Nakakaapekto ito sa ating kaligtasan sa lansangan at sa pang-araw-araw na buhay ng ating pamilya. Kaya naman, ang pagboto ay isang napakabigat na responsibilidad. Pero ang kaibahan ay dapat mong maintindihan na ang politika ay tumutulong para gumanang bansa. Pero hindi ito ang nagpapanatili sa simbahan. Dahil kung pumalpak ang gobyerno, kung ito ay maging sagabal, magpapatuloy pa rin ang simbahan sa parehong paraan dahil hindi ito nilikha ng tao. Amen? Kaya sa palagay ko, ang pinakamalaking panganib ngayon ng politika na makisangkot sa simbahan at ng simbahan na makisangkot sa politika ay binabago natin ang ating paraan ng pag-iisip at pagkilos. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang isang bagay. Sa politika, ganito gumagana ang mga bagay. O, ang sumasang-ayon sa akin ay kaibigan ko, at ang hindi sumasang-ayon sa akin ay kaaway ko. Isipin mo, kung hahayaan natin na ang maling paraan ng pag-iisip na yan ay sakupin ang ating pananampalataya, magsisimula tayong humusga ng ibang tao, hindi na based sa kanilang pagkatao, o sa Biblia, o sa kanilang pananampalataya, kundi based na lang sa panig na kinabibilangan nila. Mga kapatid, ito ay talagang nakakasagabal. Gaya ng sinabi ko sa inyo. Kasi kung ang kapatid mo kay Kristo ay may ibang opinyon, hindi siya sang-ayon sa kandidato mo, may iba siyang pananaw. Agad mong iniisip na kaaway mo na siya, kahit na kapatid mo pa rin siya sa pananampalataya. Naiintindihan mo? Siya ay kay Jesus pa rin. Dahil sinusubukan niyang sundan ang mga yapak ni Kristo. Naniniwala siya sa lahat ng pinaniniwalaan mo. Pero iba lang ang pananaw niya sa politika. Hindi ko sinasabi dito na dapat tayong sumang-ayon sa pananaw nila. Pero dapat natin silang igalang. At hindi natin sila dapat husgahan na parang hinatulan na silang mapunta sa impyerno. Dahil lang ibang pananaw nila kaysa sa atin. Ang totoo, bawat isa sa atin, pagdating sa mga bagay na ito, ay nasa sarili nating pananaw sa mundo. At bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagtingin. Tama ba? Kaya, ito ang unang punto. Hindi natin pwedeng maliitin ang ating kapatid. Saktan ang ating kapatid, tigilan siyang mahalin o hindi magpatawad dahil lang ibang pananaw niya sa politika kaysa sa atin. Okay? At isa pang bagay na napapansin kong seryoso, ganito. Kapag ang politiko na ayaw natin ang nagkamali, anong ginagawa natin? Agad nating itinuturo ang pagkakamali niya at hinihingi natin na maparusahan siya. Tama ba? Pero ang problema, kapag ang kandidato na kakampi natin o yung pinaniniwalaan natin, siyang gumawa ng parehong pagkakamali, anong ginagawa natin? Gumagawa tayo ng palusot. Sinasabi natin na hindi lang siya naintindihan o kaya mas pinipili nating manahimik na lang. Kaya ang tanong na kailangan nating itanong sa ating sarili ay ganito. Mga kapatid, hinahanap pa talaga natin ang katotohanan ng Diyos? O gusto lang ba natin na manalo ang grupo natin? Na mangibabaw ang panig natin? Mga kapatid, kung masyado tayong mahigpit sa kabila, pero pinapalampas natin ang pagkakamali ng sarili nating panig, hindi tayo nagiging makatarungan. At ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos na hindi natin dapat palampasin ang pagkakamali ng kahit sino, lalo na sa mga namumuno sa atin. May isang napaka-interesanting kwento sa Biblia. Sa kwento ni Haring David, noong nagkasala siya ng mabigat, alam nyo, noong sumiping siya sa isang babaeng may asawa, pinapapunta niya ang asawa ng babaeng yon sa unahan ng labanan para mamatay ito. Ano ang nangyari? Ipinadala ng Diyos si Propeta Nathan para kausapin si David ng harapan. Hindi tumahimik si Nathan kahit na hari si David, kahit na ipinagtatanggol niya ang bayan, kahit na may magagandang katangian siya. Hindi, sinabi niya ang totoo, diretsahan, dahil naunawaan niya na ang katapatan niya ay para sa Diyos. Amen? Mga kapatid, at ang problema ng ilang mga simbahan, ng ilang mga pastor na masyadong nakikipagkaibigan sa mga politiko, ay umabot sila sa puntong hindi na nila kayang ituro ang mga pagkakamali ng mga ito.
hindi na nila kayang magbigay ng puna. Wala na silang lakas ng loob na ituro ang problema. At dahil dito, nawala na ang kalayaan nilang ipangaral ang katotohanan. Kaya tandaan mo ito, nasasabihin ko ngayon, ang pastor o miyembro ng simbahan na may lakas ng loob na punahin lang ang kabilang panig, naging bihag na siya, alipin ng kanyang partido. Naiintindihan mo? Mga kapatid, ang ating pananagutan ay sa katotohanan ng Diyos. Dapat mas mataas ito kaysa sa takot na magpasikat sa mga politiko. Tingnan ninyo, sa mga nakaraang taon mga kapatid, kapag may pumuna sa politikong ibinoto mo, parang ikaw na rin ang nasasaktan na para bang ikaw ang pinupuna. Hindi dapat ganoon. Hindi mo kailangang isipin na banal ang kandidato para iboto mo siya. Pero hindi mo rin kailangang ipagtanggol ang mali niya pagkatapos. Tama ba? Ang pagboto sa isang tao mga kapatid ay nangangahulugan lang ng pagbibigay ng pagkakataon sa taong yon na pangalagaan ng ating pera, gumawa ng mga desisyon para sa bayan, at hindi ibig sabihin na dahil ibinoto mo siya, kailangan mo nang pumikit at hindi mo na makikita ang mga pagkakamali niya na puro positibo na lang ang makikita mo. Mga kapatid, kailangan nang matapos yan, ayos ba? Baguhin na natin ang ganitong pag-iisip simula ngayon. Amen? At isa pang kalituhan na napapansin ko ay na dahil lang mas marami ng mga ebangheliko doon sa Brasilia, ibig sabihin ay umuusad ng kaharian ng Diyos sa politika. Mga mahal ko, sa kasamaang palad, madalas, wala naman tayong nakikitang pagbabago kahit nandun sila. At nauwi rin silang maging tiwali. Nauwi silang mag-focus lang sa sarili nilang buhay, sa sarili nilang kapakanan, sa perang kinikita nila, at nauwi silang nakakalimot sa mga tao. Sa kabilang banda, maharing may isang tao doon na hindi naman hayagang Kristiyano, hindi ebangheliko, hindi katoliko, pero siya ay tapat. Siya ay tama. Siya ay makatarungan at gusto niya ng mabuti para sa mga tao. Kaya, kailangan nating itigil ang paghahalo-halo ng mga bagay. At kapag tiningnan natin ang halimbawa ni Jesus, mapapansin natin na mayroong isang bagay sa puso niya na siya rin kailangan natin ngayon, na ito ay ang pagtigil sa paghahangad ng kapangyarihan, pagtigil sa paghahanap ng pagsang-ayon ng mga tao. Halimbawa, doon sa Kabanata 6 ng Ebanghelyo ni Juan, pagkatapos na paramihin ni Jesus ang tinapay at isda, sobrang namangha ang mga tao na gusto nilang gawing hari si Jesus, ang hari ng Israel. At ano ang ginawa ni Jesus? Basta na lang siyang umalis sa gitna ng mga tao at mag-isa siyang pumunta sa bundok. Bakit? Dahil alam ni Jesus ng mabuti kung ano ang kanyang misyon at hindi niya tinanggap na gamitin lang siya bilang kasangkapan ng mga taong iyon. Ipinapakita na hindi lahat ng bukas na pintuan, hindi lahat ng paanyaya para magkaroon ka ng mas maraming kapangyarihan o impluensya ay galing sa Diyos. Mga kapatid, alam ni Jesus na lahat ng gustong gawin ng Diyos ay mangyayari sa tamang panahon kung ang puso niya ay nakatuon sa Ama. At sa panahon ngayon, maaring ipahayag ng isang tao na siya ay Kristiyano, lalaking makadiyos, o babaeng makadiyos. Pero maaring hindi pa rin sila ganap na matatag sa kung ano talagang tawag ng Diyos para sa kanila. Naiintindihan mo? Kaya para sa akin, sa aking opinyon, ang pastor na tinawag para maging pastor ay hindi dapat humawak ng posisyong pampulitika. Naniniwala ako na ang kaharian ng Diyos ay higit pa dyan. Naalala ko nga ngayon, nung tinawag nila si Billy Graham, isa sa mga pinakadakilang ebanghelista sa kasaysayan, tinawag siya para maging presidente ng Estados Unidos. At sigurado, mananalo siya dahil kilala siya sa buong mundo at siya ay isang matuwid na tao, isang lalaking nagbibigay ng napakagandang patotoo. Pero sinabi niya, hindi ko kayang ibabang sarili ko sa posisyong pampolitika bilang presidente ng Estados Unidos. Kahit pa sa paningin ng mundo, ito ang pinakamagandang bagay sa lahat dahil ako ay embahador na ng kaharian ng langit. Mas mataas ang aking tungkulin at ayokong mawala yon. Kaya, yan ang pananaw na kailangan nating taglayin. Amen? Isa pang detalye na kailangan nating pag-ingatan ay ang hindi maging bulaang saksi. Sa Exodo, Kabanata 23, talata 1, ang Diyos mismo ang nagsabi, huwag mo makiisa sa masama upang hindi ka maging bulaang saksi. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Na hindi dapat subukang ipagtanggol ng Kristiyano ang sa tingin niya ay tama gamit ang isang balita na hindi naman niya alam kung totoo. Kailangan nating magsaliksik muna mga kapatid bago tayo magpakalat ng kahit anong video sa internet, kahit anong audio. Ang daming fake news ngayong panahon ng eleksyon at kailangan nating imulat ang ating mga mata. Amen? Hindi ko sinasabi dito na hindi ka pwedeng magbahagi ng kahit ano. Pero mag-ingat ka at mas maganda kung ipangaral mo na lang ang salita. Ilaan mo ang iyong lakas at oras sa pagsasalita tungkol sa Diyos. Ipangaral ang mga turo ng Biblia. Tama ba? Mag-ingat ka, gaya ng sinabi ko, para hindi mo ipinagtatanggol ang paborito mong politiko. Sa panahon ngayon, kapag buong tiwala mong pinaninindigan ng isang tao, maya-maya lang, maupo na siya sa pwesto at magsisimula siyang gumawa ng maraming mali, magiging korap na politiko siya. At ang mangyayari, magiging masama ang patotoo mo sa pamilya mo para sa mga taong kakilala mo. Kaya, hindi ko sinasabi dito na hindi ka dapat magpahayag ng paninindigan. Bawat tao ay dapat gawin ang sa tingin niya ay tama ayon sa salita. Bawat isa ay may sariling konsensya.
Pero, mga kapatid, ang nakita natin itong mga nakaraang taon ay nagkaroon ng malaking pagkakabaha-bahagi sa atin. At hindi ito katanggap-tanggap. Hindi kailanman sinang-ayunan ni Jesus ang ganitong bagay. At tayo, higit sa lahat, ay dapat maintindihan na walang kahit sinong presidente, kongresista o senador ang makakapagpabago ng puso ng mga tao. Gaya ng sinabi ko sa simula ng mensahe, magpapatuloy pa rin ang kaharian ng Diyos kahit na ang gobyerno ay tiwali. At sinasabi pa nga sa atin ng salita, dun sa awit, 146, huwag magtiwala sa mga pinuno, ni sa mga anak ng tao na hindi makapagliligtas. Amen? Mahalaga na maintindihan natin na ang politika ay may epekto, oo, sa ating araw-araw na buhay. Kasama tayo sa bansa at dapat tayong manalangin para sa kasaganaan ng bansa. Dapat tayong manalangin para sa mga namumuno. Lahat ng ito ay nasa Biblia. Pero, magkaroon ka ng sarili mong opinyon. Subukan mong tingnan kung alin mga kandidato ang mas naayon sa kasulatan, sa salita ng Diyos. At kung may ibang tao na may ibang opinyon kaysa sa iyo, igalang mo. Ipakita mo ang pagmamahal ng Kristiyano. Subukan mong makipag-usap sa mapayapang paraan. At unawain mo na ang kaharian ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kung sino ang mananalo sa eleksyon. Dahil ang namumuno sa lahat ay ang Panginoon pa rin. Amen? Palagi kong sinasabi, maaring nasa krisis ang bansa, pero tayo ay nasa Kristo. At yan ang may malaking kaibahan. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, ibahagi mo. Iwan mo rin dito ang iyong opinyon kung ano ang iyong pinaniniwalaan. At mag-subscribe ka sa aking channel. Mag-iiwan ako ng 2 video dito sa screen. Pumili ka mula sa mga ito para mapatatag ang iyong pananampalataya. Ayos ba? Pagpalain ka ng Diyos. Malaking yakap.